Di ba hindi ka marunong magluto? Napalampas ko lang ang dating may-ari ng katawan ay talagang hindi marunong magluto. Pero ako, kung hindi marunong magluto, matagal na kaming gutom sa kagubatan. Ito niluto ko base sa recipe kanina. Tikman mo. Ang hita ng manok na ito ay espesyal kong niluto para sa'yo, biglang gantimpala sa pagtulong mo kagabi na mula magnanakaw sa bahay. Ito rin ang unang gantimpala na natanggap ko simula nang umalis ang mga magulang ko. Ay, laging tao mo na. Ano bang gantimpalang pinagsasabi mo? Hinuli ko lang ang magnanakaw at dinala sa pulis. Ano ba yan? Kain na ako. Ang hita ng manok mo. Kaya lang ang lasa ay pangkaraniwan. Huwag mo kong hintayin. Lalabas na ako agad. Wanwan, nakabili ka na. Maghugas ka muna at kakain na tayo. Siya ang kapatid ni Kenzo, si Kinuan. Bumalik lang ako para kunin isang bagay. Aalis na ako. Kababalik mo lang. Bakit ka na maaalis? Ano bang pakialam mo? Noong una, nakalapit si Ming Xiaoyan kay Kenzo dahil lumapit muna siya kay Kinuan. Ginamit siya para takpan ang plano kay Kenzo. Kaya nung pumasok si Ming Xiaoyan sa Kin family, si Kinuan ang pinakayo sa kanya. Wanwan, nakikita ko, masaya-masaya ka nung tumawag ka kanina pagpasok mo. Ano ba nangyari? Sabihin mo sa akin. Kuya, sasabihin ko sa'yo. Si Azzy ay nag-propose na sa akin. Babalik ako ngayon para kuya ang passport ko. Tapos, pupunta kami sa Amerika para magpareso ng kasal. Ano? Wala ka bang sakit? 18 ka pa lang. Anong kasal yan? Kaya nga, 18 na ako. Kaya pumunta ko sa Amerika para magparesto ng kasal. Dahil sa Amerika, ang edad na 18 ay liga na magparesto ng kasal. Hoy, at saka yung isa pa, ang isang kapatid na babae ni Kenzo, napakasimple niya at madaling lukuhin. Ginamit siya bilang resulta. Isang taon na kay Ken Huan, ginastos niyang 30 milyon. Ang nalaking pagkakasalan mo ay ang nalaking ginastusan mo ng 30 milyon. Mahal ko siya at anak kong gustusan siya. Kenuan, ang mata mo, may problema ba? Paano mo nagustuhan ang lalaking umaasaran sa babae para sa pera? Hindi ako pumapayag sa kasal na to kahit ano pang sabihin mo. Ano naman kung ayaw mo? Ito ay desisyon ko. Wala kang pakialam. Tama si ate. Hindi rin ako sang-ayon. Kuya, ikaw, tinawag pa siyang ate. Nakalimutan mo ba kung paano niya ko ginamit para lang si kuya? Para sa kibubuti mo, hindi kita papayagan. Para sa kakabuti ko rin. Ikaw isang traidor. Talagang sa mundong ito, isa lang mabuti sa akin, si Azzy. Napagpasyahan ko talagang papakasalan ko siya. Ang taong nagbigay ng pera sa'yo sa Ken family, hindi mo ba iniisip na mabuti siya sa'yo? Ang nalaking ginastos sa'yo ng 30 milyon sa isang taon, iniisip mo ba na mabuti siya sa'yo? Pera. Pera na iniisip mo. Si Azzy, hindi ganon. Hindi siya kasing karaniwan mo. Hindi siya pangkaraniwan. Isang taon yung ginastos ang 30 milyon mo. Ikaw? Anyway, mahal niya talaga ako. Kaya niya ako mabigyan ng totoong kaligayahan. Ang dami mong sinasabi. Siguro ingit ka lang kasi walang taong nagmamahal sa'yo. Wanwan, kumain ka muna. Ayoko! Nahanap ko na. Sino yan? Buksan mo agad ang pinto. Tumigil ka na. Sarado ng pinto mo. Nalako na. Ikaw? Anong karapatan may kulong ako? Dahil ako ang sister-in-law mo. Buksan mo agad ang pinto! Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo pa rin bubuksan, tatawag ko ng pulis! Illegal yan! Wala silang magagaw kaya tawagin mo pa sila. Ako magdidisiplina ng nakababatang miyembro ng pamilya. Hindi sila pwedeng makialam. Ikaw? Para hindi sayang sa oras. Ziyang, kunin mo yung signal jammer at dalhin mo dito. Ilagay mo dito. Minsaw yan! Huwag mong gawin ito! Naghihintay pa si Azzy sa akin! Buksan mo na ang pinto! Buksan mo! Ate, kung hindi mo ako papapasukin, kausapin mo siya. Kung gagawin mo itong ikulong si Wanwan, baka gumawa siya ng masamang bagay. Pakinggan mo ang tinig niya sa loob. At ikaw naman, Urshel. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Palabasin niyo na ako! Hindi siya gagawa ng masamang bagay. Buksan mo ang pinto! Kung gusto mong katukin mo na. Kahit masirang kamay mo, walang darating para iligtas ka. Ming Zhao yan! Ikaw! Bumalik at buksan mo ang pinto! Ming Zhao yan! Hindi mo na kailangan pumunta sa airport. Nakalak na si Ken Huan sa bahay. Naayos niya uli para sa akin ang isang problema. Sorry, ang tinatawagan mo hindi makontak. Sabi mo kukuha ka lang ng passport at lalabas. Ngayon ang tagal na.
Hindi mo rin sinasagot ang telepono. Baka nagbago ka ng isip. May 50 milyon sa card na to. Kung mapapaniwala mo si Kinuan na sumama sa'yo sa US para magpakasal, hindi lang pera sa card ang mapupunta sa'yo. Pagkatapos, kapag natapos ng lahat, magbibigay pa ako sa'yo ng 50 milyon. Walang problema. Kung papakasalan ko si Kinuan, hindi ko lang makukuha ang kanyang lahat ng ari-arian. Makukuha ko pa ang 100 milyon ng libre. Ganitong klaseng oportunidad ang hindi ko pwedeng palampasin. Pinagsabihan ko na, pero ayaw niya pa rin kumain. Gusto niyang magpakasal na lang. Kung ayaw niyang kumain, hayaan mo siyang magutom. Sino ba yan? Ba't ang aga? Sino ka? Kuya, ako ang boyfriend ni Wanwan, si Azzy. Huh? Ikaw ang kumuha sa kapatid kong babae papuntang US para magpakasal. Hindi pa kita pinaparusahan. Ikaw mismong lumapit, hindi ba? Kalma ka lang, hindi ko siya niloko. Seryoso ako sa kanya. Seryoso? Seryoso ka ha? Ha? Ate, Papasukin mo siya. yung dating nang papasaya kay Kinuan, ngayon na nakarating na sa mataas. Naging big sister-in-law ng Kin family. Pagpakasal ko kay Kinuan, mas magiging makapangyarihan ako kaysa sa kanya. Ate, Aze, umupo ka. Sa katawan na ito, sa laala ng orihinal na may-ari, niloko ni Aze si Kinuan ng pera. Nang hihingi sa kanya, mapang-agit at bulakbol, ay nagkikipagtagpo sa mga babae sa internet. Ganitong tao, kapag papakasalan si Kinuan, ano bang mabuting hangarin niya? Sabihin mo, bakit bigla ka nag-propose kay Kinuan? nagpropose ako kay Kinuan dahil mahal ko siya. Gusto kong makasama siya sa buong buhay ko. Mrs. Kin, sana po ay pahintulutan ninyo kami. Ang kuya ni Kinuan ay nasa koma. Pero sa oras na ito, inuudyok mo siya at labis pang bata at papunta sa Amerika na para magpakasal? Napaka-irresponsable kung ganyan. Sigurado ka ba na dahil sa pagmamahal mo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Maging tapat ka. Bakit bigla ka nag-propose kay Kinuan? Kahit ilang ulit mo pang itanong, iisa lang ang dahilan. Mahal ko siya. Meng Zhao yan. Hanggat tutol ka, ano bang magagawa mo sa akin? Ano ba? Sinasabi nilang sa telepono ng isang tao, nakatagong lahat ng kanyang lihim. Kung sinasabi mo na mahal mo siya, gusto mo siyang pakasalan, gusto kong makita kung anong lihim ang tinatago mo sa kanya. Ibigay mo sa akin telepono mo kung wala kang ang lihim. Akin na yan! Aze, sigurado kong pamilya mo ay isang malaking pamilya. Meron pala. 8 ina at 12 tita sa loob nito. Aze, at sa tita mo, ang dami niyong koneksyon. Tinutulungan mo pa siyang pumili ng damit. Ang talino mo. Ngayon, ibalik ko ng telepono mo. Magkukona kung walang nangyari. Kahit papakasalan mo si Kinuan. Ano ba problema mo? Ang alam ko, ginawa mong lahat ng paraan para makapasok sa pamilyang Kin. Pero pinaramdam sa'yo na hindi ka nila gusto. Ha? Talagang hindi ka natuwa, hindi ba? At hindi ka tinanato nila ng tama. Sigurado akong hindi ka talaga natuwa. Huwag kang mag-alala. Kapag napangasawa ko si Kinuan, tiyak na tutulungan kita. Magkasama tayo. At ang pamilyang Kin ay pababagsakin natin. Huwag mong ipangarap ang imposible. Hindi mo talaga kayang pakasalan si Kinuan. Hindi ko kayang pakasalan. Alam mo ba, si Kinuan ay sabik ng magpakasal sa akin. Isang sabi ko lang sa kanya, agad siyang magpapakasal sa akin. Kinuan? Kinuan? Aze, ayoko na sa'yo! Kinuan, magpapaliwanag ako! Ano ba ipapaliwanag mo? Niloko mo ako. Sabi mo, dapat magtiwala tayo sa isa't isa. Pero sa huli, niloko mo ko. Tuwing nakikita ko, ang mama mo at mga tita mo. Pero ang totoo pala, parang mo lang pala yun. Parang lang din ako. Yan mo talagang gusto mo?
na maging sunod-sunuran sa iba? Aze, ganito ko ba talaga mangloko? Kinuan, pakinggan mo muna ako. Sinisiraan lang ako ni Meng Xiaoyan. Wala akong kasalanan. Huwag mo akong lakauhin! Ano ba yun kanina? Sabi mo, hindi ako karapat-dapat pakasalan. Lumayas ka. Hindi na kita gusto makita. Lumayas ka! Kinuan, bigyan mo pa ako ng isang pang pagkakataon. Sabi ng kapatid ko, lumayas ka. Hindi mo ba narinig? Kung ayaw mo talagang umalis, tatawag ako ng pulis. Ziyang, tumawag ka na ng pulis. Sasabihin ko may nagtatagang manloko ng pera sa kapatid mo. At gusto pang isama sa ibang bansa. Sige, aalis na ako. Lumayas ka! Tinitignan mo pa rin. Ang kapal talaga ng mukha mo. Tingnan mo kung anong ginawa ko sa'yo. Huwag mong iisipin na mapapasalamat ako sa'yo. Hindi ka rin naman mabuti. Masama kang babae. Pagising ng kuya ko, tinitiyak kong magdidiborsyo kayo. Kinuan, ikaw. Pasaway lang ang batang ngayon. Huwag mo siyang isipin, ate. Pupuntahan ko siya para pakalmahin. Hindi ba na nagpasalamat sa ginawa ko? Bahala na. Sino bang may-ari sa katawan na to? Ginamit si Kinuan sa simula. Kaya normal kung ayaw niya sa akin, nakakainis siya. Puro kayo walang silbi! Pinayagan lang si Duse na lokohin ang isang dalagitang inosente para magpakasal. Ganito lang kasimple, pero nabigo pa rin kayo! Boss, bukas na ang pulong ng mga shareholders. Katatapos lang ni Assistant Xiao magpadala ng abiso. Sinasabi na bukas ng 2:00 ng hapon. Mukhang bukas, kailangan kong anyayahan ng isang tao. Assistant Xiao, bukas ibuwan ang pulo ng mga shareholders sa kumpanya. Tama ba? Ako magpapalit kay Kenzo sa pagdala sa pulo ng shareholders. Dahil siya ay sasali sa pulong. Madam, baka hindi ito angkop, hindi ba? Hindi ko ito sinasabi sa'yo. Pinapaalam ko lang, si Kenzo ay nagkasakit. Bilang asawa niya, may obligasyon akong kumatawan sa kanya sa pulo ng mga shareholders. Gusto man o hindi, kailangang pumayag ka. Pero bukas ay napakahalagang oras para sa King Group, lalo na sa pagpapatalsik ng mga kalaban kung masira ito ni Xiaoyan. Ano? May problema ba? Wala pong problema. Madam, ang pulo ng mga shareholders bukas ng hapon ay sa 2:00. Dadalhin kita sa eksaktong oras sa King House para sunduin ka. Sa mga nagdaang araw, medyo naintindihan ko na ang sitwasyon ng Ken Group. Simula na nagkasakit ka, nagsimulang kumilos ang mga shareholders para palitan ang posisyon mo. Sa pulo ng shareholders na ito, pipili rin sila ng acting CEO. Pero huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hindi ko hayang mapunta sa ibang posisyon ng CEO. Sigurado yon. Meng Xiaoyan, salamat sa iyo. Ngumiti siya kanina. Kenzo, gumising ka na. Narinig mo ba ako? Kenzo! Kenzo! Baka maling nakita ko. Muntik na akong mahuli dun. Bukas na bukas, tatapusin ko ng kalokohan to. Ay. Sa tingin ninyo, sino ang pinakaangko para sa posisyon ng acting CEO? Bumagsak si Kenzo. Kaya ang susunod na hahalili ay natural na kapatid ng Pangulong Ken. Si Ken Ziyang ang mauupo. Si Ken Ziyang ay tamad at walang alam. Kaya niya ito? Sa tingin ko, mas angkop pa rin si Ken Lao. Mas tama siya para sa posisyong ito. Oo, tama. Sumasang-ayon din ako kay Ken Lao. Kahit na ang plano niyang tuluyang tapusin si Ken Ziyang ay nabigo. Pero si Ken Ziyang, hindi siya karapat-dapat na makipag-agawan sa akin. Ang posisyon ng acting CEO ay akin lamang. Hindi ako sang-ayon. Bakit siya nandito? Pasensya na sa lahat. Pinaghintay ko kayo. Pasensya na sa lahat. Pinaghintay ko kayo. Meng Xiaoyan, ngayon ay pulong ng mga shareholders ng King Group. Anong ginagawa mo rito? Tito, si Kenzo ay nagkasakit. Bilang asawa niya, natural na akong kumakatawan sa kanya para dumalo sa pulong.
Ganun ba? Si Tito ng Kenzo kilala bilang isang mabait at magiliw na tao. Baka natatakot siya sa isang bagay. Dumalo lang ako para kay Kenzo. Hindi para maging CEO ng skin group. Bakit ka ganun nagmamadali? Natanggihan ako. Ikaw? Ikaw? Kung wala ka nang sasabihin, Tito, at kung wala ka ng ibang opinion, pwede na pa magsimula. Bahala na. Dumating si Meng Zhao yan at anong magagawa niya? Hindi niya mapipigilan ang aking plano. Assistant Xiao, magsimula na tayo agad. Ang layunin ng pulong na ito, siguradong alam na ng mga shareholder kung ano ito. Ngayon, si Mr. Ken ay nakaratay na ayon sa patakaran ng kumpanya. Ang presidente ay hindi makakapag-asikaso ng mga gawain ng kumpanya. Kailangan na nating pumili ng acting CEO. Ngayon, inaanyayahan ko ang bawat shareholder o magrekomenda para sa posisyon ng acting CEO. Inirekomenda ko si Ken Lao bilang acting president. Isang kalokohan! Meng Zhao yan! Paninirang puri ito! Nagbibiro lang ako. Bakit ka nagmamadali? Baka ang shareholder na ito ay nagrekomenda sa'yo dahil hinahangaan ka niya at naniniwala na karapat-dapat ka na pamana ng Kin Group. Oo, tama, ganun nga. Meng Zhao yan, pinaglalaroan mo ba ako? Dati, ang akala ko lang ay bilhin ni Tito ang ibang shareholders. Ngunit nagalit siya. Baka tama siya. Tito, ngayon alam na ng lahat ang iyong ambisyon. Dahil sina Ken Lao at Qin Ziyang ay parehong nagnanais na tumakbo bilang acting president, ang pagboto natin ay opisyal nang magsisimula at ngayon inaanyayahan ang mga sumusuporta kay Qin Ziyang na magtaas ng kamay. 4 na boto. Nailantad ko na ang ambisyon ni Ken Lao. Sa 8 tao, 4 lamang sumusuporta kay Qin Ziyang. Meng Zhao yan, anong silbi ng iyong mga maliit na pakulo? Ang lahat ng natitira ay nabili ko na. Assistant Xiao, ngayon oras na para bumoto sa akin, hindi ba? Ngayon ay inaanyayahan ko naman ang mga sumusuporta kay Ken Lao sa pagtaas ng kamay. Anong nangyari? Bakit 4 lang nakuha kong boto? Susuko ako. Ibig sabihin, si Kuya si Tito ay makakapareho ng boto. Mukhang mga bumoto ay tapat sa panig ni Ken Lao. Tara, pumunta na tayo sa kumpanya. Masusunod. Mukhang wala pa rin mapipili. Hindi pa. Hindi pa tapos ang pagboto. May ibang shareholder pa na darating. At papunta na siya dito. Paano may tao pa? Sino ito? Hindi ko alam. Pasensya na. Huli na akong dumating. Kang yan? Kang yan? Siya nga kapatid ni Kenzo na pumunta sa ibang bansa na marami at palaban si Kin Kanyan. Ano nangyari sa kanyang paa? Bakit bigla siyang dumating? Ako rin ay shareholder ng King Group. At ang boto ko ay para sa aking tito, si Ken Lao at si Ken Sheng. Matapos mabigo ang plano kay Kinho, gumamit ako ng peking recording at nalinlang ko si Kin Kanyan. Si Kin Ziyang ay nagtaksil kay Kinzo at nais agawin ang King Group. Hindi ko inakala na maniniwala siya. Meng Zhao yan. Gagawin ko ang lahat ng paghahanda. Anong laban mo sa akin? Kanyan. Bakit? Dahil niloko mo ang kuya mo. Hindi ka karapat dapat maging acting CEO ng King Group. Paano ko niloko ang kuya? Kung sinabi ni Ken Kanyan yon, siguro si Ken Sheng ay nagpakatang sabi-sabi, bobo ka. Lahat ng sinabi ng iba ay pinaniniwalaan mo. Ano? Anong sabi mo? Isang babaeng nagpakadalubhasa sa panlililang. Iniisip mo ba talagang ikaw ay Ken? Eh ikaw naman, kung sino man ay lumalaban sa sariling pamilya,
maaari na kang tawagin pamilyang Ken. Anong karapatan mong sabihin na hindi ako kin family? Mas karapat dapat ako maging kin family kaysa sa kahit sino sa inyo. Kangyan, bakit mo siya pinapaliwanag pa? Tulad nga ng sabi mo, hindi siya kin family. Wala siyang karapatan na pamahalaan ang kin group at ang mga bagay ng kin family. Tama. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Kahit papano, ibinoto ko na ang boto ko para kay Tito. Ngayon, ang boto ni Tito ay mas marami kaysa sa kay Kin Ziyang. Assistant Xiao, i-anunsyo mo na ang acting CEO ng Kin Group. Hindi ko inakala na sa critical na oras, si Fourth Young Master ang lalabas at gugulo. Anong gagawin natin? Bakit hindi pa dumarating si Kinzu? Assistant Xiao, dapat mo nang i-anunsyo ang resulta. Ba't ka nagmamadali dito? Huh? Kuya, gising ka na? Kinzo, magaling ka na? Oo, magaling na ako. Tito, mukhang nadismaya ka. Ay, walang ganun. Kuya, si Kuya Ziyang ay nais agawin ng Kin Group. Tumahimik ka. Kinzo, lahat ng ginawa ko ay para sa kumpanya. Para maprotektahan ng kumpanya para sa'yo. Talaga ba? Kaya mo pala ako biniktima ng lason, binili ang mga shareholder at nagpadala ng mga tao para sirain ako. Para saan pa? Alam niyo na ang lahat? Magaling na pala si Kinzo. Oo nga. Nung ikaw ay nagkasakit, nalaman kong lason ang pinakain ni Ken Now. Kakasabi lang ni Kinzo kanina na binili na ang mga shareholder. Talagang totoo pala. Makakakita ng ganito kabilis kung ano nangyari sa lahat. Sasabihin kong si Kenzo sa umpisa ay hindi pala totoong nawala ng malay. Sa mga araw na yun, lahat ng ginawa ko, alam na niya lahat. Kung nasa mundo ako, si Kenzo ay maging isang mouse na estratehiya. Kinzo, ang mga bagay na ito ay hindi ko ginawa. Hindi ito totoo. Kita ko ang buong proseso ng pagboto kanina. At dito, iniisip mo ba kung paano ko nalaman ng lahat ng to? Ang ginawa mo sa Kin Group sa mga nakarang taon, lahat ay akin na subaybayan at napaimbestigahan ko na lahat. Hindi ka pala totoong nalason. Kung hindi ako nagkunwaring nawalan ng malay, paano ka makakagawa ng totoong galaw tulad nito? Walang itinatago ang ambisyon mo. Dala mo ang mga shareholder na binili mo at sinusubukan na gawin ng Kin Group. Magaling! Kinzo, ang talino mo nga ay kakaiba. Kahit na naging maingat ako, napaniwala mo pa rin ako. Ngayon, tatangkapin ko na talo ako. Wala ka ng susunod na pagkakataon. Lahat ng ginawa mo ay naitala na. Dalhin si Kinlaw sa pulisya. Kinzo, magpapatawag ka ba ng pulis para hulihin ako? Ako ang nakakatanda sa'yo. Hindi mo ba iniisip ang dangal ng pamilyang Kin? Akala mo ba kapag ginawa mo ito palalagpasin ko? At saka, ano ka bang klaseng Kin? Kinzo! Hindi mo pwede gawin ito sa akin! Ako ang tito mo! Kinzo! Kinzo, lahat tayo ay nalinlang ni Kinlaw. Tama, Kinzo. Lahat kami ay inosente. Bago ang pagboto, ang misis ko ay ipinakita ang tunay na ambisyon ni Kinlaw. Ngunit, pinili niyo pa rin na maniwala sa kanya. At ngayon, sinasabi niyo na inosente kayo para mabilis niyo akong maloko, ha? Bibigyan ko kayo ng 3 araw upang isuko ang inyong mga shares at lisanin ang Kin Group. Kung hindi, alam niyo nang gagawin ko. Kuya, pasensya na. Ako, hindi ko alam na masama si Tito. Nilinlang niya ako. Hindi mo kasalanan yun. Tama ka, Kang yan. Hindi mo rin sinasadya. Kahit na na-misinterpret mo ako, hindi nagalit sa'yo ang kuya mo. Tama. Kung magsisihin ka, si Tito lang dapat. Ken Now. Masama talaga siya. Kuya, alam ko na ang mali ko. Hindi na ako tatakas sa klase. Alam mo man ang mali, kailangan mo pa rin lumuhod. Kapag nagkamali, paparusahan. Yan ang alituntunin ng Kin. Kuya, sabi mo nga, kapag nagkamali, dapat parusahan. Yan ang batas ng Kin. Pero bakit ngayon, wala nang bisa ang batas? Kinzo, may isang bagay pa na kailangan kong i-report ng pribado sa'yo. Sa study room tayo. Huwag ka nang tumingin. Kung titingin ka pa, hindi ka pa rin magugusto ni Kuya. Wanwan, tigilan mo na. Mali ba sinasabi ko? Kaya nakatulong siya sa akin ngayon.
Pero, dati yung ginawa sa Ken. At kay kuya, ay napaya kami ng todo. Galit na galit si kuya sa kanya. Hindi mo ba nakita? Ngayong bumalik siya, di hindi nakipag-usap si kuya sa kanya. Baka ngayon, nasa itaas siya, iniisip kung paano makipag-iwalay sa'yo. Huwag kang mag-alala para sa akin. Kahit magwalay kami ng kuya mo, makakuha pa rin ako ng pera. Hindi ako malulugi. Hindi tulad mo na naloko sa pera at naloko rin ng puso. Ikaw? Kumalma ka lang. Ako? Isipin mo, ang balak mong tumangkas kasama si Aza. Kung makikipag-away ka kay ate, siguradong paparusahan ka ng pamilya. Ano ka ba naman? Kaya pala, ang alituntunin ng Kin, sa akin lang nawala ang bisa. Sige, sabihin mo. Ano bang gusto mong sabihin? Kinso, bago ka magpanggap na nawalan ng malay, kapag naayos ito, makikipaghiwalay ka na sa asawa mo. Ngayon ba, kailangan kong kontakin ng abogado para gumawa ng kasunduan sa diborsyo? Kinso, ayaw mo na ba talagang makipaghiwalay? Alam mo ang iniisip ko. May plano na ako sa diborsyo. Sa loob ng Kin Group, ang mga taga-suporta ni Kinlaw ay hindi pa umaalis. Ang trabaho mo ngayon ay ayusin ang natitirang problema. Naiintindihan ko, Kinzo. Kahit nakatulong siya sa Ken ngayon, pero dati niyang ginawa sa Ken at kay kuya ay napaya kami ng todo. Galit na galit si kuya sa kanya. Hindi mo ba nakita? Ngayong bumalik siya, ni hindi nakipag-usap si kuya sa kanya. Baka ngayon, nasa itaas siya, iniisip kung paano makipag-iwalay sa'yo. Kung talagang gusto ni Kenzo magdiborsyo, ayos lang. Ang dating may-ari nito ay gumawa ng masama sa Ken. Kung manatili ako sa Ken, kailangan kong patuloy na magbayad ng kasalanan niya. Kung aalis ako sa Ken, makakapamuhay ako ng maayos. Sino yan? Mag-ingat ka. Pasensya. Sobrang lapit mo kanina sa akin. Hindi ko rin inasahan nandyan ka. Ang laki ng reaksyon mo. At ang bilis at galing ng kilos mo. May kailangan ka sa akin? Sa kaguluhan sa Kin ngayon, marami kang nalutas na problema para sa akin. Anong gusto mong gantimpala? Hindi ko kailangan ng gantimpala. Pero kung ipipilit mo, pwede mong bigyan mo ko ng isang tirahan kapag magdiborsyo tayo. Gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Ayaw mong makipagdiborsyo? Pero para makasama ako, nagbayad ka ng malaking halaga. Bakit ngayon bigla mong gustong hiwalayan ako? Habang ikaw ay walang malay, nagawa kong maisip ng malinaw. Ang pilit na buong ay matamis. Mas mabuti pang bitawan ang isa't isa kaysa magdusa. Ngunit habang ikaw ay walang malay, At patuloy mo pa rin akong tinatawag na asawa. At hinalikan mo pa ako. Halos nakalimutan ko na yun. sabi mo pa nga, pagod ka na bago makapasok sa Ken. Ginawa mong paraan para mapasama sa Ken. Hindi mo ito basta-basta kayang bitawan. Naintindihan ko na ngayon. Pero mahal pa rin kita sa puso ko. At kung hindi mo gusto ang diborsyo, handa para kung maging ng Ken. Mukhang ang tigas mo pa rin. Mengzaw yan. Bakit ka nag-aalinlangan? Oo, talaga. Pero ikaw naman, asawa ko, hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin ang nangyari nung walang malay ka? Sa pagitan ng mag-asawa, ang pinakamahalaga ay tiwala. Bakit mo ko tinago? Kaya Mrs. Kin, paano mo ko paparusahan? Ang kaba na naramdaman ko nung halikan kita, nararamdaman ko muli. Mengzo, yan. Sa larangan ng digmaan, nahawakan mo na ang bangkay ng lalaki, pati na rin ang mga puto na bahagi ng katawan. Hindi ko pa alam kung paano ka parurusahan. Mamamarkahan muna natin ito. Pero asawa ko, bakit ka masyadong mabuti sa akin ngayon? Hindi mo ba gusto ng diborsyo? Mr. Kin, hindi ba ayaw mo nang makipagdiborsyo? Paano ko naman hindi gustuhin ng diborsyo, pero hindi pa ito ang tamang panahon? Pansamantala, hindi muna tayo magdidiborsyo. Marami pang dapat ayusin sa Kin. Kung magdidivorce tayo ngayon, maapekto ng kumpanya. Sige, kapag naging maayos ng kumpanya, saka tayo magdidiborsyo. Pasensya na. Kanyan, huwag kang gagalaw. Tutulungan na kita. Hindi naman siya nawala ng chopsticks.
Bakit kayo nagkaganito? Hindi naman siya nahihirapan. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na may problema sa kanyang paa? Kinuwan, Kang yan. Wala akong ibang ibig sabihin. huwag mong pansinin ang sinasabi ng ate mo. Alam ko na kaya mo namang pulutin ng chopsticks. Gusto ko lang tulungan ka. Pulutin ko na lang para sa'yo. Papalitin ko na lang din ng bago. Hindi na kailangan. Busog na ako. Babalik muna ako sa kwarto. Ihahatid kita. Hindi na kailangan! Kaya ko na mag-isa. Ate, Sabihin mo nga, paano nasugatan ng panikin kanyan? Paano ito nangyari? ate, hindi ko pwedeng sabihin. At wala rin itong kalilaman sa'yo. Si Ken kanyan ay kasapi ng Ken at ngayon ako ang asawa ng kuya mo. Bakit hindi ko pwedeng malaman? Nakikita ko na parang may pinapasan siya at lumalayo siya sa inyo. Hindi kayo masyadong nakakasundo. Paano nasugatan kanyang paa? Sabihin mo sa akin, baka mailsan kong bigat sa loob niya. Talaga? Pero, Hindi mo ko pinaniniwalaan. noon, tungkol kay Kinuwan, pati sa pagpili ng acting CEO, talaga namang may paraan si ate. Baka nga, talaga ngang maibsan niya ang bigat ng loob ni Kanyan. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ate, alam mo ba, maaga pa kaming nawalan ng magulang. Ang buong bahay, nakaasa lang sa kuya namin. Pagkatapos niyang pamunuan ng Kin, maraming shareholders ang hindi sang-ayon. Lahat magulo. Minsan, may nagplano ng aksidente sa kotse. Nais patiin si kuya. Para iligtas si kuya, pinotektahan ni Kanyan ang kotse. Kaya nasugatan ang kanyang mga binti. Hindi nakakapagtaka. Sa shareholders meeting, muntik nang sira ni Kanyan ang plano ni Kenzo. Ngunit walang pakialam si Kenzo. Sa kabuuan, ate, basta matulungan mo si Kanyan, ano man ang sabihin mo, susundin kita. Talagang magiging tunay kang ate ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Kanyan, paumanhin, kasalanan ko. Sa dami ng laban, kahit na sila ng Vice General, nakatagpo rin ng mga sundalo na namatay. Matapos protektahan ako mula sa mga palaso, naiintindihan kita. Kenzo, naiintindihan kita. Walang reaksyon. Walang reaksyon. Walang reaksyon. Walang reaksyon. Bakit? Bakit walang reaksyon? Dahil sa mga binti kong ito, nawala ng silbi. Naging tao kong palaging kinakailangan ng tulong sa lahat ng bagay. Kapag nagkamali ako, hindi na ako pinaparusahan ni Kuya. Sakin, para akong dayuhan. Hindi na ako tinuturing ng bahagi ng Kin. Kaya bakit? Bakit ko pa pinoprotektahan ng Kin? Kinzo, may malaking problema tayo. May virus sa database ng kumpanya. Ay lihim ng proyekto ng King Group ay ninakaw. Tignan mo to! Ang virus na ito, siya ang gumawa. Kapag pinindot ang confirm key na ito, tapos na ang King Group. Wala nang makakaligtas. Ano bang ginagawa mo?